Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. May tanong ang Diyos sa iyo at sa akin. Sabi niya, sino ako para sa iyo? Ano ang papel ko sa buhay mo? Dati, pag ako'y nagsisimba, para lang akong nanonood ng pelikula sa sinehan. Nakaupo, pinapanood yung mga tao, pinapakinggan yung pare. Kung minsan nga hindi pa umaawit, nakatayo lang. Kaya pag alis ko, paglabas ko sa simbahan, wala akong naintindihan. Walang nabago sa akin. Walang naiwan sa aking puso at isipan. Minsan, ako ay nakapagdalo ng isang seminar sa simbahan, tawag dito Life in the Spirit Seminar, ay bigla akong kinausap ng Diyos. Tinuruan ako ng Diyos na dapat pala kilalanin ko ang Diyos. Hanapin ko ang Diyos. Dahil pag hinahanap at kinikilala ko siya, ay nagpapakilala ang Diyos. Dumarating ang Diyos. At mula noon, unti-unti ay nabubuksan ang aking isipan na dapat pala magkaroon ako ng personal na relasyon sa Diyos. At meron kang personal na relasyon sa Diyos, nalalaman mo yung paggabay ng Diyos, naririnig mo yung boses ng Diyos, at nagagabayan ka. At nag-iba ang aking pananaw sa pagsisimba na dati ay parang wala lang. Nagkaroon ng buhay. Na parang pagpaparating na ang linggo, ako ay excited na mayroong isang kaibigan na naghihintay sa simbahan na kailangang puntahan ko. Na kailangang pakinggan ko, kailangang ibigay ko yung aking buong presensya. Na kailangan kung ano yung sasabihin niya ay aking pinagninilayan. At paglabas sa simbahan, ang pakiramdam ko ako ay nagkakaroon ng bagong pag-asa, kakaroon ng kagalingan, nagkakaroon ng kalakasan. Sa Ebanghelyo ngayon makikita natin na tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sabi niya, ano ang sinasabi ng karamihan tungkol sa akin? Sabi ng mga alagad, ikaw raw ay si Juan Bautista. Ikaw raw ay si Elias. Ikaw raw ay isang propetang nabuhay. Pero sabi ni Jesus, kayo, sino ako para sa inyo? At sinabi ni Pedro, ikaw ang Mesiyas ng Diyos. May palalang Diyos sa iyo at sa akin ngayon na bago natin sagutin ang katanungan niya, ay dapat alalahanin natin kung ano yung hamon niya sa atin. Ang hamon niya ay kilalanin natin siya. Dahil pag kinikilala natin ang Diyos, ay nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng pananaw at nakikilala natin siya kung ano ang nagagawa niya sa buhay natin. Ako, nalaman ko na siya yung totoong tagapagligtas. Dati, kung saan-saan ako kumakapit, pero nalaman ko na siya lang dapat ang aking kapitan. Siya ang dakilang manggagamot na pag meron akong nararamdaman, physical man o spiritual man o emotional man, siya ang aking takbuhan at nagkakaroon ng kapayapaan, kagalingan. Siya ang nagbibigay ng mga pangangailangan ko sa buhay. Dahil siya ang Diyos na nagbubuhos ng biyaya. At dito ay makikita natin na pag hinahanap natin ang Diyos, siya ay dumarating at nagpapakilala. Kaya napakahalaga pala na hanapin natin lagi ang Diyos, kilalanin natin lagi ang Diyos dahil siya ay naghihintay na lapitan natin siya dahil gusto niya magpakilala sa atin. Ang mahalaga ay magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Dahil pag meron tayong personal na relasyon sa Diyos, ay nandun yung kagalakan at kaganapan sa buhay. May mga problema, may mga pagsubok, pero ramdam natin na sinasamahan tayo ng Diyos at hindi tayo iniiwan. Dahil ang pagmamahal niya ay mas higit kaysa sa ating mga pinagdadaanan. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media. Gawin natin kahit